Pinilit ka ba? Master ka kahit ako kayong bata. At least, ang mas ako. Kahit natalsikan yung bata. Talsikin bata. Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Ano Huwag mong dahilan sa akin yan. Yun, tapos Kahit magre-reklamo. masama pakiramdam ko, ano? Oo, Tapos pag magre-reklamo hindi, ka. pag hindi ako pumayag, ano gagawin mo? Oh, anong gagawin mo? Pumayag ka? Oh, Oh, bakit? Kinayas ka tapos Nakaramdam mo sa akin ng ganun May eh. piso wala kang ano, iiwan? Dapat Oh, lang. ano? Dapat lang, kahit Ano lang bata, oy. mararamdaman ko? Dapat lang yung ganun. Dapat. Hindi ka kasi marunong rumispeto. Ang babaw ng rason. Masama yung pakiramdam, gusto mo, gusto Ang mo? babaw ng magpatulpo kayo, magpatulpo Talaga? kayo. Talaga. Kahit may mga bata, nakawa kami yung ano ko. Michelle. Oh, ano? Oh, Ano sabi ng bata? Ay, kung nga to, ako na nga nag-a-adjust. Ano? Di 20 minutes ka, di mo mawakan yung anak mo. Awakan mo, papakita mo lang sa camera. Ay, nako, talaga ba? Talaga ba? Kaya nga, ang kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Ano po magpapadidi? Para po hindi po umiyak si baby. Tingin na lang ako masahe para makalis na kami. Para wala tayong pagtalunan. Sa taga-kabilang station. Siya yun. Yes. Na nag-aaway kayo ni Tekla, karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-sa inyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner, in this case, ba't di na kayo magbigayan? But ma'am, sorry hindi sa kinakampihan ko siya, ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang, total, magkasintahan naman kayo. Suma po yung pakiramdam ko. Halos kada hapon po nilalagnat po ako, sumasama po yung pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injectionan po ako ng family planning kasi hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po akong galawin para po daw mumurahin niya po ako tapos hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nagihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito ganyan. Magmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Sasabihin po niya sa akin, bakit? Ito ganyan, di ba ayaw? Ganito ganyan. Ganyan po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya ngayon, magbablog po sila. O kaya magla-live, nakikita ko kung ganun sabay, ni piso po wala po kami pagkain dito. Pamangkin po akong tatlo na iwan sa tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po. Ilan po anak niyo, ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so- yung anak po niya, sustain po niya. Kaya nga po, so anak niyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, 5. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dunggalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, at saka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga kasi po hindi po siya nag-aalaga ng anak namin. Simula po, kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko ng kapatid ko, naririnig po nila pag humingi po ako ng pambili pagkain, sasabihin niya po sa akin, gusto mo pambili pagkain? Sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para kayo. Opo, minsan po, isang beses po na last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko na nanonood po sa cellphone na hawak ko. Nagtakip lang po siya ng kumot. Wala po magawa. Kailangan po magpadala sa mga pamangkin ko. Dahil po masama pakiramdam ko. Ganun po yung gusto niya. Bakit po siya nagkakaganito, ma'am? Alam na po kasi hindi kami nakasanduli. Wala po, wala na po. Wala siyang bisyo. Okay, good. Trip lang niya talaga. Kuminto po siya last year. Last year pa siya uminto. Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nakipag-chat, hindi ka niya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hihintayin po na na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, hawak ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya, magmamastur na lang po siya, tapos may time po na hawak ko yung anak ko, nakaganyan, inapadayday ko po yung anak ko, dumikit po siya sa akin, tapos, inawakan niya po yung ilang parte ng katawan ko, tinatabi ko po siya, ang sabi po niya, bakit makabus pa yan? Tapos inayaan mo na lang po siya, hanggang sa nagmaster na lang po siya, pati ko yung mukha ko sa akin po lang, anak namin na 4 months old, tinalisikan, tapos napawa lang po siya, nakala mo din mo, sabi niya, sorry anak, sabi ko namin, walang niya, pati anak ko tinalisikan, tumatawa-tawa lang po siya, nakapo po yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basa ng parte ng katawan, kala niya po pero, ang sabihin niya, ay kita bebe, routine ko yan eh, tapos kung paano niya po mura-murahin yung mga pamangkin ko, sasabihan niya po na lumayas ka dito, kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po umalis yung mga bata sa tabi ko, isusubsob niya po sa akin yung pamangkin ko, hindi kayo magsama, kayo mag-live-in, ganito ganyan. Kaya niyo po ako nun, kahapon lang po yun nga po yung nano po siyang bumili ng pamalengke na po siya, ganito ganyan. Sinundan niya po ako sa kwarto, ay sa CR po. Tapos, Ayun nga po, tinatanong ko niya kung anong ulam, tapos basta daw po mamaya, alam mo na. halika dito. Ibigay mo yung telephone number dito kay Michelle sa oras na sinaktan ni Tekla itong si Michelle. Agad-agad padadampot natin siya kasi pasok sa tinatawag na reglementary period. On the spot. Saan ba nakatira sila? Anong syudad? Paranaque. O, tawagan mo yung COP ng Paranaque. Saka yung mobile. Pag si Michelle umiiyak at tumawag siya dahil sinaktan siya ni Tekla, on the spot padampot natin. Okay?